Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa ating pong mga kapatid sa dakong ito ng Carmen. Kamusta po kayo? Magandang umaga, maayong buntag sa tanan. At sa aking mga kapatid sa Mandaluyong at sa Australia, at maging sa aking nanay, magandang umaga po sa inyong lahat. Isang biyaya po ng Diyos na tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng bagong buhay at bagong kalakasan upang tayo ay lalong higit na makapaglingkod sa ating Panginoon. At ngayon po, bago sa ating mga pagluhod, ngayong morning devotion, atin muna pong sandaling pagbulayan ang salita ng Diyos. Tayo muna po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, pagpalain mo ang bawat isa sa amin na ngayon ay nakasubaybay sa online morning devotion. Ang aming panalangin, Panginoon, ay inyo po kaming tulungan at gabayan. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Diyos, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Sa atin pong pagbubulay, sa atin pong morning devotion, ay basahin po natin ang sinasabi sa aklat po ng Lucas 21, ang talata po ay 36. In Luke 21 verse 36. Datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon na magsidain upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang mangatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Sa umagang ito, ating pong pagbubulayan ay ang panalangin ay kapamaraanan ng Diyos upang tayo ay mailigtas sa kapahamakang darating. Purihin ang Panginoon. Ang panahon natin, mga minamahal, ay itinuturing na panahong mapanganib. Ganyan po inilalarawan ni Apostol Pablo dito sa aklat po ng Timoteo. 3 ang talata ay 1. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos. Sa aklat po ng Ikalawang Timoteo 3 ang talata ay 1. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Kaya ang panahon natin ngayon, mga minamahal, ay itinuturing na panahong mapanganib. Kung inyong papansinin, ang mga bansa ay nagpe-prepare sa mga mangyayari na hindi pa nangyayari kailanman sa kasaysayan ng sanlibutan. Kaya kung titingnan nyo po, halos sunod-sunod ang mga trahedya. May mga digmaan sa bawat mga karatig bansa. Ang digmaan sa Russia, sa pagitan ng Russia at ng Ukraine, hanggang ngayon ay hindi pa natatapos. Sinabayan naman ng Israel at ng Iran. Sa kasalukuyan, maraming mga bansa ang gumigera ngayon sa bansang Israel. Kaya ang US ay nakialam na. At itong nalalabing digmaan sa Southeast Asia sa pagitan ng dalawang bansa, ang Thailand at ang Cambodia. Hindi na napipigilan ang mga bansa sa nalalabing digmaan at
maaaring ito ay magmitya sa pangkalawakang digmaan na nangyayari. Maraming mga sibilyan, maraming mga inosente ang nadadamay at nasasawi dahil sa mga ganitong trahedya. At itong pagdating ng mga malalakas na bagyo dito lang sa Pilipinas ay talagang napakaraming mga bagyo. Marami sa ating mga karatig bansa dito ay ngayon ay binabaha. At ito lang kamakailan lang nagkaroon ng malaking o malakas na lindol, 8.8 magnitude sa Russia. At nagkaroon ng mga tsunami sa Japan. Ito mga minamahal ay isang malaking kaunawaan na ang panahon natin ay unti-unting nalalagay sa mga tanda na tinutukoy ng Biblia na magkakaroon ng mga digmaan, nagkakaroon ng mga lindol, nagkakaroon ng mga kalamidad, ang tao ay sumasama. Ito ay isang malaking palatandaan na si Kristo ay napakalapit na. Purihin ang Panginoon at ang pinakahuling tanda na itinuturo ng Bible, ipangangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng sanlibutan at mangyayari darating ang wakas. At ito po ay sa pamamagitan ng home free. Praise the Lord! Kaya kung titignan natin mga minamahal, ang panahon ay napakalapit na. Napakalapit na ng mga panahon. Maaring magdala ito ng takot sa iba. Pero para sa ating mga mananampalataya, ay nagkakaroon tayo ng kapanabikan sapagkat si Kristo ay darating na. Praise the Lord! Yang mga nakaambang kapahamakan ng sanlibutan, bago pa man mangyari yan, itatakas na tayo ng Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, magsidain kayo, mangagpuyat kayo, upang kayo'y makatakas sa mga darating na masasamang bagay. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo, ang iglesia, nagpupuyat, nananalangin, sapagkat ating hinihintay ang muling pagparito ng Panginoon. Praise the Lord! Ayan ang sabi sa aklat ng Ecclesiastes 12 ang talata 1, alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo. Sa panahon ng iyong kabataan, bago pa man dumating ang mga masasamang araw. Kaya sa pamamagitan po ng panalangin, naiingatan tayo ng Diyos. Itinatakas tayo ng Panginoon mula sa mga kapahamakan. Itinatakas tayo ng Diyos mula sa mga kalamidad, maging sa mga masasamang pangyayari na maaaring dumating sa atin. Binabakuran tayo ng Panginoon. Gaya ng sinasabi sa aklat ng Isayas, ang talata ay 51. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos. In Isaiah 41, verse 9 to 10, ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas na lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok neon, at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod. Aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Salamat, ang iglesia ay nagpupuyat.
At habang tayo ay nangagpupuyat, ang sabi ng salita ng Panginoon, itatakas tayo ng Diyos mula sa mga pangyayari na sasapitin ng sanlibutan. Ang kapahamakan ay lumalaganap na. Yamang tayo ay mga lingkod ng Diyos, iingatan tayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, manatili tayo sa pananalangin. Do not, huwag nating hayaan na i-underestimate natin ang kapangyarihan ng prayer. Bakit? Sapagkat ito ay paggawa ng Diyos sa kanyang mga lingkod upang sila ay maingatan, upang tayo ay lalong mapangalagaan ng Diyos. Praise the Lord! At ito ang malaking katiyakan natin na tayo ang iglesyang babalikan ni Kristo. Mga minamahal, anuman ang kinahihinatnan ng ating sitwasyon sa mga oras na ito, maaaring dumarating man ang pagsubok, kahinaan, kalungkutan, at mga kawalan ng pangangailangan, aalalahanin natin, kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi ng salita ng Panginoon, sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Ang pananalangin ay instrumento ng Diyos upang tayo ay kanyang maabot. Purihin ang Panginoon. Tayo po ngayon ay mananalangin. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po sa mga biyaya at mga pagpapala na aming natatamo. Hayaan mo, O Diyos, na palaging mapanariwa sa aming mga puso ang mga biyayang ito. At kami ay akayin mo, Panginoon, sa lalo pang paglapit, sa lalo pang pananalangin at pagdaing sa iyo, O Diyos. Iligtas mo kami mula sa mga kapahamakan. Iligtas mo kami mula sa galit na darating. At alalahanin mo, O Diyos, ang aming mga gawa sa iyo. Pagpalain mo ang aming sambahayan, Panginoon, ang aking nanay, palagi mong ingatan. Bigyan mo siya, O Diyos, ng malakas at malusog na pangangatawan. Ano man ang kanyang pinagdadaanan sa mga oras na ito, alalahanin mo, O Diyos, ang kanyang paglilingkod sa iyo. Maging ang aking ate, pangalagaan mo ang kanyang sambahayan at ingatan mo po sila. Lalo tigit ang aking kuya sa kanyang paghahanap buhay. Palagi mo siyang palakasin at patnubayan. At ingatan mo siya, Panginoon, mula sa anumang mga sakit. Maging ang aking kapatid na si Jean sa kanyang mga paghahanap buhay. Pagpalain mo siya, O Diyos, maging kagalakan siya ng kanyang mga kasamahan. Maging ng kanyang boss ay palaging ikaw ang magpasagana sa kanya ng mga mabubuting gawa mula sa iyo. Alalahanin mo rin ang aking kapatid na si Jeremy. Palagi mo siyang tulungan at gabayan. Palagi mong pagpalain sa panahong siya'y nalulungkot. Panariwain mo, O Diyos, sa kanya ang iyong kalakasan, ang iyong pag-asa, upang siya ay lalong magalak sa kaligtasang iniaalok mo sa kanya. Pagpalain mo ang aming buong pamilya. Ikaw ang magpala sa bawat isa. Lalo na dito sa Dako ng Carmen, ang bawat sambahayang naririto, kayo po ang mag-ingat at pumatnubay sa bawat isa. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Sa patamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Glory to God. Muli, isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kung kayo po ay may mga prayer request at may mga panalangin na ibig ninyo na aming isama sa aming mga paglood, maaari nyo po may comment po dito at makakaasa po kayo sa amin pong mga pananalangin. Maisama po namin ang inyong mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat. To God be all the glory. Praise the Lord.